kanyang panahon. Wala sa panlabas na anyo o sa kasarian ang kagandahan ng kalooban ng isang nilalang. Ito'y inihahayag ng kanilang kilos at ugali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Libay sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, eto na po pala si Libay, Tata Pedro. Saan ka ba galing, Libay? Kanina ka pa namin hinahanap ni Crisel. Namili po ako ng mga kailangan natin dito sa bahay, pati yung mga gamit ni baby. Ay nako, bakit namili ka pa? Nakakahiya naman. Tinutulungan niyo na nga ako eh. Crisel, huwag mo intindihin yun. Malapit ka na mga anak. Wala pang mga gamit yung baby mo, kaya bumili na ako. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Napakamatulungin pa. Eh, kanino pa ba naman magmamana ng ugaling anak kong yan? Hindi siyempre sa akin. Ako nga ma eh. Aling Mayang, nakita ko galing dito yung siyota ni Libay ah. Oh, ikaw naman, Tiago. Oh, huwag ka nga maingay dyan. Kapag may makarinig sa'yo, makarating pa yan kay Libay. At ako pang pag hinala ang nagsabi niyan, hindi naman siyota ni Libay yun. Tinutulungan lang niya. Doon na rin ang punta noon. Tomboy siya eh. At babae yung inampun niya. Buntis nga lang. Sabagay, ayos yun. May anak na sila. Ano ba ginawa niya dito? Pagawa kasi kay Criselda ang anak ko ng mga pitaka at palawit na yari sa beads. Yung mga trabaho niya. Parang sideline daw. Para kahit pa paano, kumita siya. Kahit naman hindi siya magtrabaho eh. Mabubuhay siya ni Tomboy. 6 na tricycle noon. May mga bigasan pa. Swerte nga ni Crisel kay Tomboy eh. Hindi nga raw sila. Kayo ba naniniwala na pagtulong lang ang ginagawa ni Libay? Na walang kahulugan yon? Tama. Ano? Ano hindi kayo makasagot? Kasi nga alam nyo rin na ang bakla at tomboy ay pareho lang. Kapag tumulong, may kapalit. At alam nyo na kung ano yun. Hoy, Kanyo. Kanina ka pa ba? Medyo. Pero ayos lang, Libay. Wala naman akong gagawin ngayon eh. Sinumpuni ko kasi yung isang sirang tricycle. Kaya hindi ako nakauwi agad. Ang sipag mo talaga. Kahit babae ka, kaya mong gawin ang mga gawain pang lalaki. Yun nga lang, babae na may pusong lalaki. Gusto mo namang mabago yan, di ba? Kaya naniniwala ako na mangyayari yun. Salamat. Maunawain ka. Di tulad ng iba nating mga kalugar, pinag-iisipan ako ng masama. Alam ko yun. Iniisip nila, may relasyon kayo ni Crisel. Dahil nga sa pagtulong mo sa kanya. Alam mo narinig ko minsan, pinag-uusapan nila yun eh. Gusto ko nga sana makialam pero kasama ko si Inay nung mga oras na yun. Pinigilan niya ako. Tama naman si Alimberta. Hayaan mo na lang yung mga dalahira na yun. Ang importante, wala akong ginagawang masama. At tunay yung pagtulong ko kay Crisel. Ano nga mo, Crisel? Tumawag sa iyo yung ama ng dinadala mo? Oo, Libay. O anong sabi niya? Handa na raw po niya akong panagutan. Totoo naman kaya yun. Oo nga. Tama si Itay. Mga mamaya, alilain ka nila uli. Tapos, hindi ka pa rin pakasalan. Kaya nga hindi agad ako naniwala sa kanya eh. Ang sabi ko, kung talagang totoo yun, puntahan niya ako dito para makilala niyo siya at mapasalamatan niya kayo sa pagkupkup sa akin nung mahimatay ako sa may pintuan nitong bahay niyo. Dahil sa labis na sama ng loob sa kanya. Mabuti naman, Ineng. Hindi na iba ang turing namin sa'yo.
Kaya ibig namin makatiyak na magiging mabuti ang iyong kalagayan pag umalis ka na rito. At sinabi ko rin po sa... Ay, Oh, sabi ko, pakasalan po niya ako, Tata Pedro. Aray ko. Crisel, bakit kinuha ka yung tiyan mo? Masakit na ba? Opo, Tata Pedro. Libay, Ay. kanina pa tumi. Pero, Aba, Dali, dadali ka na namin sa ospital. Oh, Para oh, matiyak oh. sa kalagayan. tama yun. Kunin mo na yung mga inihanda mong gamit mo para sa iyong panganganak. Libay, anak, Oh, napapansin ko, mula nung makapanganak at umalis dito si Crisel, madalas ka na malungkot. Tiho, naninibago lang ho ako. Kasi, ilang buwan din tayong tatlo dito. Maingay, masaya. Ngayon, dalawa na lang ulit tayo. Namimiss mo ba siya? May damdamin ka ba sa kanya, anak? Sabihin mo, hindi naman ako magagalit. Alam mong, lagi kitang handang unawain. Baka hindi kayo maniwala. Pero totoo, wala pa talaga akong damdamin para sa kanya. Oo, aminin ko. May mga naging crush ako nung mga babae nung high school. Pero mula noon, wala na ako nagustuhan. Ayun nga lang, hindi ko mabago yung pagkilos ko ng lalaki. Siguro nga, dahil may pusong lalaki ako. Marahil yan ay dahil sa ako lang ang nagpalaki sa iyo. Dahil umanaw ang iyong ina sa pagsisilang sa iyo. At dahil tayo lagi ang magkasama, nakuha mo lahat ng kilos ko. Sana nga po itay totoo yun. Sana nga isang araw, maramdaman ko. Di pala ako talaga tomboy. Ay nako, Tiago, lasing ka na. Hindi pa, Aling Mayang. Sige nga, bigyan ko ng alak. Pambayad naman ako, oh. Oy, si Levi, oh, dumarating. Bawo nga. Si Tomboy, oh. At kasama na naman si Tonyo. Ang tangal niyang manliligaw. Libay! Daan mo na sandali, oh. Oh, bakit Tiago? Napapansin ko, lagi ito si Tonyo lang kasama mo, eh. Wala na ba yung siyota mong si Crisel? Natauhan na ba, ha? Alam na niya, hindi kayo pwede. Huwag kang sumawa dyan. Si Kusyota si Crisel. Oo. Tinulungan ko lang siya. At kaya wala na siya. Nagpakasal na sila nung ama ng kanyang anak. Ay, Levi. Huwag mo nang pansinin niya si Tiago. Oy, Kasi, Lasing na kasi yan, kaya ganyan. ikaw naman, oh. Nabigo ka na nga, eh. Ayaw mo pang aminin. Tiago, wag mo naman ganyanin si Libay. Uy, Totoo Tonyo. naman ang sinasabi niya eh. Tonyo, hindi mo nakikita ang katuwa niya dahil gusto mo siya, eh. Ako nakikita ko, kaya sinasabi ko. Kaya huwag kang magpakatanga, ha, sa panliligaw sa kanya. Kalimutan mo na yung tomboy na yan. Wala ka saan dyan. Bebot ang type niyan, eh. Alam ang daldal mo eh. Wala ka na sa lugar. Wala. huwag mo na itindihan yan. Ikaw na nga pinagmamalasakita, ikaw pagalit. Gago ka pala talaga, Tonyo, eh. Huwag mo akong minumura, ha? Ay, ko pa niya! Gago ka! Ayop ka, Tonyo, sinuntok mo ako, ha? Kala mo hindi akong gaganti. Ay, patalim siya, Tonyo! Itong gati ko! Tata Pedro, Crisel, paano mo nalaman na narito kami sa ospital? tinuwagan ko po kanina si Libay para mangumusta. At nasabi po niya sa akin na narito nga raw kayo sa ospital dahil kay Tonyo. Eh ano po ba nangyari? Bakit siya narito?
Sinaksak siya ng lasing na si Tiago. Magkasama sila ng anak ko na mangyari yun. Kumusta na po ang lagay ni Tonyo ngayon? At bakit po siya sinaksak? Libay, Crisel, totoo nga pala nga sabi ni Tata Pedro. Narito ka sa chapel at umiiyak. pinakikiusap ko sa Diyos. Ligtas niya si Tonyo. Huwag niyang kunin ang lalaking mahal ko. Mahal mo siya? Oo. Oo, Crisel. Ngayon ko na napatunayan ito. Ngayon na nalagay sa panganib ang buhay niya. Tiyak na matutuwa siya pag nalaman niya yan. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na siya. Mang Pedro, salamat at dumating kayo. Magpasalamat ka't ligtas na si Tonyo, Tiago. Kung naapatay mo siya, lalo mabigat ang magiging kaso mo. Patawarin niyo ho ako. Lasing lang ho ako, kaya ako nagawa yun eh. Mabait naman ho ako eh. Pakiusap po, huwag niyo na ako ipakulong. Kinalibay at Tonyo ka makiusap. Handa po akong humingi ng tawad sa kanila. At sagutin ang lahat ng mga abalang naidulot ko sa kanilang dalawa. Nabusog ka ba, Tonyo? Oo naman. Ikaw kasi nagpapakain sa akin eh. Kasi gusto ko, gumaling ka na agad. Talaga? Alam mo, ang sarap pala pag ganito ang lagay ko. Inaalagaan mo ako. Parang pakiramdam ko, mahal mo ako. At ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Bakit? Di mo ba nararamdaman totoo yun? Ha? At anong Oo. Mahal na pala kita. libay? At naramdaman ko ito nung manganib ka. Naramdaman ko, di pala ako tomboy. At ayoko mawala ka sa akin. Libay? Libay, salamat. Pagaling ko. Magpapakasal ka agad tayo. Sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating dulang sa kanyang panahon. Paano po, Tay? Tay, ano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito, meron sana kami hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo? Hihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibinagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, Tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon.
Sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Hoy, tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Talas ng gila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong 29, ha? Puputulin ko talaga yan! Gusto mo? Pwede ba umalis ka na? Huwag mong bisitin ang pagtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalukadidang mo, wala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito, lalagyan mo ng pera! Ay! Hoy! Babae na limandas! Haniwalin ko sa akin, nalagyan mo ng pera! Nandiyan lang yung pera na paninda ko! Hoy! Ano, bali? Ha? Ayaw ako bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo itatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Ita yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Meli ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Ho, Kailangan ibigay niyo sa akin. Parte ko yun sa diskarte niya rito sa port area. naku, Ano naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Meli. Kung ano ang magiging decision niya. Yun Si ang... Kuya Tonyong kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw sa gusto ni Meli, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong, Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area? Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa, isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Kaya ang problema nga, yung parte kong isang truck, ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yon, Dardo. Ha? Sa susunod na dating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool, ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan. Kaya sila na rin ang may desisyon sa lahat ng yon. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong may pangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. Eto, nakikipagharimunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talagang dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah. Pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kininta namin ni Roy, doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat ha. Hayaan mo. Kapag nakabuelo ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay, naku, Chang, hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo,
Kailangan ko talaga ng puhunan. Patakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat ulit sa pagkaalala mo sa akin, Melia. Hindi ko makakalimutan to. Roy! Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Ano ba? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsunsun kay Melly na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? Sir! Ha? Ha? Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakit na kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na inagaw niyo sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay na iwan kami at abandonahin, nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Anak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko. Hanggang mamatay ang inay sa depresyon. Anak ko, ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo. Hindi ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Malayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Ay, Dado! Ako ba pinagtataguan mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong nabasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Ulukoy pa ako ni... Vasectomy? Hindi ko alam yon. Hoy! Hoy! Dado! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maluloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong huwag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo. Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasectomy ka, akala ko ngayon ang hudyat ng pagbabago mo.
Naisip ko, Dardo, ayaw mo nang madagdagan pa mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. Pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko nang magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwi, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Sa kanyang panahon, may pagkakataon na ang tao ay kailangang pumili sa dalawa niyang mahal sa buhay kung sino sa kanila ang higit na nangangailangan sa kanyang pagmamahal. Ito ang naging karanasan ni Tina sa ating dunang. Sa kanyang panahon. Iyon ang kinalabasan ng pagsusuri ng doktor kay inay. Na magpa-second opinion ako para kay inay, Kuya Joel. Hindi. Si Inay. At sabi pa niya, maswerte na raw kung tumagal pa ng 6 na buwan si inay. Inay, bakit ngayon niyo lang sinabi to na may mabigat pala kayong sakit? Ayaw ko kasi kayong bigyan pa ng alalahanin mga anak. Sinikap ko namang magamot ito. Pero lumala pa rin. Ay, ayaw naming mawala kayo. Ipagagamot pa rin namin kayo. Mga anak, tanggap ko na kung pagpapahingahin na ako ng Panginoong Diyos. Inay. Dahil napalaki ko na kayo ng maayos. At may matatag na ring trabaho. Maiwan ko man kayo. Hindi na kayo magiging kawawa. Pero bakit, Tina? Ba't umaayaw ka na ngayon sa kasal natin? Hindi naman sa umaayaw ako, Andrew. Gusto ko lang ipagpaliban muna natin ang ating kasal. Total, wala pa naman tayo nasisimulang ihanda. Bakit nga nagbago ang isip mo? Gusto ko pa naman sana. 3 months from now, pakasal na tayo. Hindi ko kaya yun, Andrew. May sakit si inay. May cancer siya sa matres. Ano? Si Aling Felisa? Oo. At ang sabi ng doktor, maswerte na kung abutin pa siya ng 6 na buwan. Andrew, gusto ko sana iukol ko muna sa kanya ang aking panahon at pagmamahal. Pagsilbihan siya sa mga natitira pa niya panahon dito sa mundo. Paano naman ako? Tina, 3 years na tayo. At ganoon na rin ako katagal naghihintay sa'yo. Andrew, hindi ba maaaring maghintay ka pa ng konting panahon? Unawain mo naman ako sana. Gusto ko mapaligaya si inay. Kahit sa mga huling panahon na lamang niya. Sige, pagbibigyan kita. Pero sana, pagbigyan mo rin ako. At unawain mo ang sasabihin ko. Tina, nagpunta tayo dito sa kantin para magmerienda. Dahil gutom na tayo, di ba? Agnes, Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Matatapos na ako kumain.
Pasensya ka na. Bakit ba? Ilang araw ka nang matamlay. Dahil ba kay Andrew? Oo, Agnes. Hindi siya pumayag sa pakiusap mo? Nung una, ayaw niya. Pero pumayag din. Kaya lang, may hinihingi siyang kondisyon sa akin. Ano? Hiningan ka pa ng kondisyon? Malubhan na nga si Aling Felisa. Kaya nga nainis ako eh. Kaya pala, 1 linggo ko nang hindi nakikita na sinusundo ka. Ano namang kondisyon yun? Gusto niya, may mangyari na sa amin. Ano ba naman siya? Pati yung naisip pa niya. Gusto raw niya makatiyak na hindi na ako mawawala sa kanya. Ang selfish naman niya. Insecure pa. O, ano sabi mo? Siyempre, hindi ako pumayag. Dahil gusto ko, ikasal kami ng malinis ako. Kaya yun nagalit siya. At basta na lang umalis. Sige, Bert. Uminom lang tayo ng uminom. Sky's the limit. Oh, sarap pala kapag di mo kasama yung syota mo, pare, ha? Ay, para tayong laging piyesta sa pag-iinuman. Wait ako sa kanya eh. Kaya pinababayaan ko na siya. Biruin mo ha. Pumayag na nga akong iurong yung petsa ng kasal namin. Hindi pa niya ako pinagbigyan sa gusto ko. Uy, ko naman kasi, pre. Marami nang patay na patay sa'yo, eh. Kung bakit yung pang may pagkamanang yung pinili mo. Sa totoo lang, para tuloy gusto kong pagsisihan na naghintay ako sa kanya ng 3 taon. Galit ka. Galit ka nga. May paraan naman, pare. Para makalimutan mo yung galit mo. Paraan? Oo. Ano yun, Bert? Puntahan mo si Rhoda. Sobrang dead yun sa'yo eh. At pinuntahan mo siya. Sigurado pare, makakalimot ka. Dahil dadalhin ka niya sa langit. Hello, Agnes. Pasensya na ha. Ngayon lang ako nakapag-return call sa'yo kasi tinapos ko pang linisan si inay at painumin ng gamot. Okay lang yun, Tina. Naunawaan ko. Ano bang sasabihin mo? At ilang beses kang tumawag? Huwag kang mabibigla, Oh, mukhang problema yan ah. Ano ba yun? Si Andrew. Nabikot. Ano? 2 weeks lang kami hindi nagkita. Nagpapikot na siya. Ang sama niya. Bakit naparito ka pa? May asawa ka na. Tina, mag-usap tayo. Hindi na, Andrew. Baka awayin pa ako ng Rhoda na yon. Napilitan lang naman akong pakasalan siya. Dahil sa takot ko sa parents niya. Kung hindi mo siya pinakialaman, wala kang katatakutan. Tina, handa ko siyang iwan. Lumayo tayo. Magsama. Gusto mo pa akong gawing kabit. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Kaya lang, ikaw kasi, hindi mo man lang ako pinagbigyan. Bakit mo ko sinampal? Para matauhan ka. Hindi mo dapat isisi sa akin ang kahinaan mo. Ang karupukan mo. Para sabihin ko sa'yo, kahit maulit pang pangyayaring ito, hindi ko ipagpapalit ang nanay ko. Umalis ka na. Ayoko na makita pang pagmumukha mo. Tina. Joel. Nay, narito po kami. Mga anak. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa akin, nahihirapan kayo. Huwag po kayong humingi ng pasensya, Inay. Mahal po namin kayo. At handa kaming alagaan kayo.
totoo pong sinabi ni Tina. Papalad ako. Agnes, gusto sana kitang makausap. Alam ko. Kaya nga pinuntahan mo ko, di ba? Please naman huwag ka nang mainis. Ay, ano bang kailangan mo? Gusto ko lang sana magpatulong sa'yo para makausap ko ulit si Tina. Agnes, gusto ko lang na magkaunawaan kami. Dahil kami naman talaga nagmamahalan eh. Patay na si Aling Felisa. Ano? At nakaburol sa kanila. Kaya kailangan ngayon ng kaibigan ko, pagdamay. At hindi yung selfish mong pag-ibig. Pwede ba umalis ka na? Nakakaabala ka sa akin. Nakikiramay ako, Tina. Joel. Salamat, Agnes. Salamat sa'yo. Kasama ko si Inay at Itay. Kausap lang nila yung iba niyong kamag-anak. Kahit matagal na rin naming alam na mangyayari ito sa nanay, nasasaktan pa rin kami. Ang hirap pa rin tanggapin. Iniwan niya na kami ni Kuya Joel. Lagi naming naaalala ang mga pag-aasikaso niya sa amin. Kahit na iniwan na kayo ni Aling Felisa, naniniwala ako na lumisan siyang maligaya. Dahil nadama niya ang inyong pagmamahal hanggang sa huling sandali niya. Tina. Ayokong maglihim sa'yo. Kaya, sasabihin ko sa'yo yung nangyari kagabi. Bakit? Ano yun? Nagpunta si Andrew sa bahay. Nagpapatulong na makausap ka. Ang tigas naman ang mukha ng lalaking yun. Huwag siyang magkakamaling magpunta dito, dahil tatamaan na siya sa akin. At saka sinabi ko na naman noon pa sa kanya. Ayoko na siya makita. Limot ko na siya. Wala na siyang puwang dito sa puso ko. Kaya nga, pinalayas ko na nga rin siya sa aming kagabi. Mukhang handa ng lahat ang dadalhin mo sa pag-alis mo, Buo na ba talagang pasya mo? Oo naman, kuya. Excited na nga ako eh. Imagine, makakapag-abroad na ako. Kikita pa ako ng malaki. 2 years tayo hindi magkikita. Pwede naman tayong laging mag-video call, kuya. Oo nga, no? Dahil high-tech na ngayon. Mag-iingat ka sa bansang pupuntahan mo, Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, kuya. At huwag mong kalilimutang gawin ang pinakabili ni Inay sa atin. Oo, ang laging dumalangin sa Panginoong Diyos Yun. sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay upang lagi tayong gabayan sa habang buhay. Sa kanyang panahon, kahanga-hanga ang mga kabataang kahit na pabayaan ng magulang ay nananatiling matatag. At kahit mahirap ay pilit na tinatahak ang tamang landas ng buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, may notice of disconnection na po tayo sa tubig at ilaw. Bakit sa akin mo sinasabi yan, Lisel? Wala na ba akong pera? Yang ama mo ang kausapin mo. Mas malaki kita niyan. Bakit ako tinuturo mo, Mirna? May trabaho ka rin naman. Ay, natalo ako sa sugalang kagabi, kaya wala na akong pera. Mapuputulan tayo ng ilaw at tubig pag hindi po yun nabayaran. O, Tiago, narinig mo yon. Huwag mo munang bigyan ng pera yung babae mo sa biros ng ilang araw. Bayaran mo muna yung tubig at ilaw natin. Bullshit ka! Bakit mo ba ako pinakikilaman, Hindi ko naman pinakikilaman yung pagsusugal mo. Lintik na to. Nay! Nay! Huwag na po kayo magtalo! Ako na po magbabayad ng ilaw at tubig natin. Ay, totoo ate. Oo, Lisel. Nakasweldo na ako kahapon sa fast food na pinapasukan ko. Ay, salamat naman, anak. Hindi na tayo mapuputulan ng tubig at kuryente.
At hindi tayo pagchichismisan ng mga walang magawa dito sa ating lugar. Wala kasing kwenta tong ama nyo eh. Puro bisyo iniintindi. Tay! Walang yaka! Bakit na naman po sinampal si inay, tay? Madaldal kasi ang nanay nyo. Mapagmalinis. Sakit na. Akala mo walang bisyo. Samantalang halos hindi na nga siya kumain dahil sa kasusugal niya. Ikaw na babae ka, ha? Tigilan mo na ako. Sa susunod na daldalan mo pa ako, sisipain na kita! O bakit hindi ka pa natutulog, Lisel? Hating gabi na. Hindi ako makatulog, ate. Naisip ko yung buhay natin. Doon palang naiisip mo. Di ba, ang mga magulang, gabay ng mga anak? Pero, bakit ganun yung mga magulang natin? Ayaw nila tayong gabayan. Ayaw ba nilang maabot ang mga pangarap natin? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Pero ito ang alam ko. May isip na tayo. Alam na natin ang tama at mali. At kahit mali ang nilalandas ni na Inay at Itay, dapat sikapin pa rin nating matahak ang tamang landas upang maabot natin ang ating mga pangarap. Paano kaya mangyayari yun? Tulad natin, paano tayo makakatapos ng pag-aaral? Ikaw nga, hindi ko nga nakapag-college dahil nagtrabaho ka na agad para matugunan mo yung mga pangangailangan natin. Mangyayari yun. Hindi man tayo magabayan ng mga magulang natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin para magtagumpay. Walang problema sa akin, paring Tiago. Kahit dumito ka. Ay, salamat, paring Pablo. Akala ko tatanggihan mo ko eh. Hindi ko magagawa sa iyo, Andre. Malakas ka sa akin. Teka, bakit nga ba ayaw mo umuwi sa inyo? Ilang araw ka na ikaw mo wala doon. Tiyak hinahanap ka na nila. Lalo na yung maganda mong anak. Ang ibig kong sabihin si Vanessa. Mo silang maghanap. Basta ang gusto ko, walang makikialam sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Talagang hindi kita pakikialam, Andre. Sanggan dikit tayo. Sige na, Vanessa. Iuwi mo na itong dala kong grocery sa inyo. Kahit pa paano, makakabawas ito sa mga gastusin mo. Marami na akong utang na loob sa'yo, Albert. Kakahiya na. Ipinasok mo pa nga ako sa fast food na pinagtatrabahuan ko ngayon. Masaya ako matulungan ka. At alam mong dahilan. Mahal kita. Yun na nga eh. Ayokong samantalahin ang kabutihan mo. At lalong ayaw ko rin paasahin ka dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Sige. Kung talagang wala pa sa isip mong bagay na yan, hindi kita pipilitin. Pero sana, hayaan mong tulungan kita. Kahit bilang kaibigan mo man lang na nagmamalasakit sa'yo. Ilang araw na pong hindi umuwi si Itay Inay. Ano ngayon? Inay! Asawa niyo siya. Di ba kayo nag-aalala? Anong klase ba siyang asawa? Wala namang kwenta. Nagsisisi nga ako kung bakit siya pinakasalan ko eh. Alam mo ba kung bakit ako naging sugarol? Dahil pag nagsusugal ako, nakakalimutan ko yung mga pagtataksil niya sa akin. Huwag mo nang alalahanin nung walang ngayon yun. Baka may bagong kalandian. Sige na, alis na ako. Kanina pa ako hinihintay sa sugalan ni Aling Ibiang. Diyos ko. Hindi ko po alam kung paano magbabago ang mga magulang ko. Pero kayo po, kaya niyo silang pagbaguhin.
Pakiusap po. Liwanagan niyo po ang kanilang isipan. Kailangan po namin sila, Diyos ko. Halika, ganda. Vanessa, pasok ka, pasok. Salamat po. Sandali ha, kukuha ko ng makakain natin. Ay, hindi na po. Busog ho ako. Nasaan ho si Itay? Sabi niyo sa akin kanina nung nasa lubong niyo ako sa daan narito siya sa inyo at may sakit. Oo. Kaya po sumama ako sa inyo dito. Narito nga ang tatay mo. Dito siya sa akin tumutuloy. Pero wala siya rito ngayon eh. Ho? Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Inosente ka nga talaga. Ginawa ko yun para sumama ka sa akin. Mang Pablo? Alam mo, matagal na kitang type. Matagal ko nang gustong mapa sa akin ka. Uuwi na po ako. Hindi maaari. Makakauwi ka lang pagkatapos ng gagawin Bitiwan natin. yung kulang niya kayo. Sama niya. Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Mangyari lang ang gusto ko. Huwag niyo ako malikanayam. Kailangan makalis na ako dito. Yun po nangyari, Inay. Salamat na lang. Nakatakas ako sa kanya. Pagkasipa ako sa kanyang ari. Ang walang iyang Pablong yun. Irereklamo natin siya sa mga pulis. Ngayon din. Nangyari dito. Bakit kumiyak, Vanessa? Mabuti naman. Umuwi ka pa. Ay, Mirna, hindi ikaw ang kausap ko. Dapat ako sumagot dahil ako ina. Naku, makaalis na nga lang. Pinagtangkaan mo ako pagsamantala ng kaibigan niyong as! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko nang sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Hayop ka, Pablo! Tama na, Pre, patawad. Natukso lang talaga ako sa anak mo, kaya ako nagawa yun. Ang sabihin mo, ahas ka! Mahilig sa laman! Tama, pre. Huwag mo ko tawagin, pare! Mula ngayon, hindi na kita kaibigan, gago! Pre. Mamang pulis, kulihin niyo ng walang iyak yan. Sige, sige. Bago ko mapatayan! Oo, tama na, tama na. Vanessa! Lisel! Rayali na kayo! Handa na hapunan! Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Ha? Eh, Nay? Totoo po ba ito? Ha? Kayo nagluto? Ay, oo naman, mga anak. At mula ngayon, lagi ko na kayo ipaghahanda ng mga pangangailangan nyo. Talaga po. Nay? Patawarin niyo sana ako sa mga pagkukulang ko, mga anak, ha? Natauhan ako dahil sa nangyari sa iyo, Vanessa. Salamat naman po, Nay. Kung ayaw magbago ng tatay niyo, bahala siya. Pero ako magbabago na para sa inyong mga anak ko. Ate, ang saya-saya. Oo nga. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Tutulungan ko po kayo para maitaguyod ang buhay natin. Tay? Oh, bakit ang dami niyong dala? May oo nga. Isang sakong bigas at mga groserya.
Para dito sa bahay lahat yan, Vanessa. Birna. Tiago? Patawarin niyo ako. Mahabang panahon ko kayong pinahirapan ng pamilya ko. Wala akong pinahalagaan kundi ang sarili kong hilig. Sana hindi pa huli ang lahat. At matanggap niyo pa rin ako. Oo naman, Tiago. Ako man, namulat na rin sa aking pagkakamali. Birna. Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo rin ang aking panalangin. Sa kanyang panahon, ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Cindy, anak. Dada sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Matang to. Sarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Ay, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O, siyempre, masarap din. Kaya lang iba Kaya- naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulungin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Ay, karing tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki ang utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Talaga, Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga, baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bayan Ay, natin eh. madali naman magpakilala. Mas natutulungan ka ni Mayor. At mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka na. Yun din ang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo. Eh, paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo. Pareho daw kaming kikita, ha? Kaya pumayag na ako. Malaking halaga yata yun, ha? Ay, tama yung ginagawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin, mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa imang ina. Ayun, Ayan. oo. Ang gagandang damit at sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, may susuot niyo yan sa pagsisimba at napamamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, oo. Maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Kaya lang, parang naninibago ako sa inyo. Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Ay, gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. Ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Siyempre naman, napakabuting gawain yun. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto kong makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha?
At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat. Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku, problema nga yun. Dahil makakalaban niya ang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At yung palang problema, Suling, kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, kuya. Naguguluhan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulungin sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Kaya yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, kuya, sa iyo ako susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo doon sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas siya nakita na tumutulong kina Gaspar. Kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipili mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupop sa'yo Oo no. nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Oo. Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari. Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yang si Suling. Ay, naku. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kumasenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya, May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki. Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangking ka naman sa mga magulang niya. Minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar. Oo, Felipe. Oh. Kaya nga galit na galit ako sa kanila Yung pinsan mo ang tanga.
Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya ngayon, gagawin ko na naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya ako suportahan na. Pwes! Hindi ako sa'yo galit. Oo, alam ko. Pwes, itatapon ko sila sa kangkuhan. Napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May nalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Eh bakit mo niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Ay, nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napaalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, kuya. Oo nga, kuya. Ang pinsan kong may kasalanan kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan kayo ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, kuya. Kung papalaring ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan.